Yun, welcome ulit sa ating Context of VA Bookkeeping session. At ngayon ay episode 3 na tayo. Congratulations sa atin. Palakpakan naman. Ayos, umabot tayo ng episode 3 guys. At alam ko sa mga session natin, marami kayong natututunan sa context ng VA bookkeeping at sa business process. Alam ko na konti lang o ako pa lang ang nagturo sa inyo ng kalinawan patungkol dyan sa mga bagay na yan. Alam nyo na yan sa likod ng utak nyo, pero mas napaintindi ko sa inyo ng mas maigi. Dyan naman ako sure. Ayos, ngayon sa episode 3 na to. Sa session 3 natin ngayon, pag-uusapan natin ang kadugtong ng billing, accounts receivable at collection. Dito na tayo sa purchasing and accounts receivable. Tapos na tayo sa billing. Alam niyo na yung glimpse dyan kung saan nagsisimula yung context ng receivable, ng billing, at ng collection. Marami pa yan guys na actually, ito lang yung pinaka-basic na naituro ko sa inyo sa previous nating episode. Malalim pa yan. Pero kapag naintindihan mo na tong basic, hindi ka na mahihirapang mag-adjust kapag may mga additional na mga workflow or SOP ang kumpanyang pagtatrabahuan nyo. Ito yung pinakakabuuan ng basic. Ngayon, pag-usapan natin ang kabuuang basic ng purchasing and accounts payable na workflow. Same pa rin ang company natin, si Kyle Omak Perfect Landscaping Services pa rin. I-define muna natin ano yung purchasing. Ang purchasing, mga kapwa ko bookkeeper, ay basic lang yan. It's a definition itself. It's the process of purchase or acquiring. Purchasing. Ano ang scope nito? Ang scope nitong pag-purchase or pag-acquire ay itong inventory, service, or contractors, office supply, asset acquisition. Ito yung scope ng purchasing. Pagbili ng inventory, kung magre-restock yung company, ang supplies, or yung ibebenta nila. Yung pag-outsource ng mga projects, kung hindi kaya ng in-house, kung hindi kaya ng company, mag-hire sila ng subcontractors. Sa purchasing yan nasasakupan. Pagbili ng mga office supplies, at pagbili ng mga machine, furniture and fixtures, and pagbili ng mga lupain, mga asset, kumbaga. Yan yung purchasing. Yung accounts payable naman, basic lang din to guys. Utang. Wala kasi siyang komplikadong description eh. Ang pinaka-description nyo lang talaga, it's a process na itrack mo lang yung loans, debts, and other payables. And minsan, payment processing sa mga pinagkakautangan. Yan. Kapag may mga utang yung company, such as inutang nila yung pagbili ng inventory, inutang nila yung pagbili ng services ng ibang contractor, dito yan mapupunta sa accounts payable. So yung purchasing guys at ang accounts payable, magkadugtong yan. Now, hindi ibig sabihin na purchase, automatic, na cash yan. Purchasing can be considered either if it's payable. Consider yan na purchasing kapag cash. Obvious naman yan. You purchase something using your bank account or cash. Purchase yan. Pero pag sinabi nating payable, kinuha mo na yung inventory, na-render mo na tong service na to, kuha mo na yung office supplies, o nabili mo na yung isang asset, purchase pa rin ang tawag sa kanya. Kasi you purchase something on account. O sa mga basic accounting natin, sinasabi natin, o sa mga transaksyon na ating ina-analyze, o ano bang entry sa purchase inventory on account, yun yung payable terms. Payable or terms. Sako pa rin yun ang purchasing. So yung purchasing guys at saka accounts payable ay magkadugtong. Yan ang wag na wag nyong kakalimutan. Magkadugtong yan. Same din ng billing to collection. Na napansin nyo, interconnected yan lahat. Yung mga tinuturo ko dito sa business content, pinapaintindi ko sa inyo yung pagkakasunod-sunod, yung chain of process sa mga bagay-bagay sa loob ng isang business, internal business processes. Kaya, pinapaintindi ko sa inyo yung context kung saan nagsisimula, kung saan yung dulo. Same din dito sa ating purchasing at accounts payable. Kung titingnan mo yung kabuuan ng ating session, interconnected yan lahat. Walang nalileft behind dyan. At itong masterclass na ito, sisikapin kong mapaintindi sa inyo yung pagkakasunod-sunod niya. Dito na tayo sa process of purchase. Gagamitin ulit natin yung aking Perfect Landscaping LLC na Kyle Omak Perfect Landscaping LLC. Perfect na perfect yan. Alright. Ang purchasing, isa siyang malawak na scope. Pero kung sisimplihin natin yung trigger niya kung saan nagsisimula,
kung bakit tayo bumibili. It starts from a request or need. Bakit pa tayo bibili? Kasi may nag-request at dahil kailangan. For example, si Kyle Omac Perfect Landscaping LLC. Aking isang empleyado ay nag-request ng isang grass cutter kasi wala siyang grass cutter. Hindi naman tayo makakapag-landscaping services kung wala tayong asset na need. Wala tayong grass cutter or cutting equipment. So, nag-start siya from a request dahil kailangan. Kapag sinabi nating request, nasasakupan nito ang maraming department. Ang operations pwedeng mag-request. Ang sales pwedeng mag-request. Marketing, HR, accounting, operations. Meron na pala. Itong request or need na to, it's fundamentals. Kailangan talaga siya. Kahit anong nilalagay ko na lang na icon para may malagay lang. Nasa-start siya sa request. Tapos dadaan yan siya sa procurement process. B2B pa rin tayo guys ha. Example, yung operation nangangailangan ng dahil dito sa project na to. Sa project na to, isang malaking corporate client kay Hotdog LLC. Tapos, yung empleyado lang natin sa Kyle Omac Perfect Landscaping LLC ay isa lang. And in order para matapos yung trabaho per month, kailangan ng 2 pang manpower. Yung schedule natin sa Hotdog LLC na paglinis o landscaping services ay once a month lang. Hindi practical na mag-hire tayo ng tao full-time tapos once a month lang yung demand. So, kailangan lang siyang contractor, project-based. So, yung operation, magre-request siya ng manpower. At lahat ng request, dadaan yun siya sa procurement process. Sa procurement process, dito i-validate ang request. Malagay natin ang mukha. Request to additional manpower to fulfill the landscaping for Hotdog LLC. Yan. Ito na yung request. Pwedeng from many department. Pero ito yung lalagay natin ang mukha. 2 additional manpower to fulfill the landscaping for Hotdog LLC. Dahil sa procurement process yan. Ang procurement process, ang process nito. Paintindi ko muna ano yung procurement process. It is the process of choosing or let's just say, it's a process and to validate to which service or product is the best to purchase for the actual request or need. So meaning, ito yung tagasala. Ito yung magbavalidate kung sinong pipiliing manpower based on description, sino yung, or kung inventory, sino yung supplier na best na may quality. Yung supplier kasi, sinasala din yan. Yung accounting, nag-request ng papel. Anong best na papel para for internal use? Diba? Yung mga ganun. Sa procurement process, dito dadaan yung gathering of need. Yan. Dito na papasok yan. Or request. After mong mag-gather yan, next mong gagawin, hindi pala ikaw. Wala ka pa dito. After mong mag-gather ang need ng request, dito papasok yung cost estimate or budget ceiling. Dito mag-i-establish kung magkano ba talaga yung ima-budget for specific na need. Apple dito. Request additional 2 manpower. Magkano ba ang willing nating ibayad once per month? Isang beses sa isang buwan para sa mga taong to. Dito yan papasok. Tapos, dito, pagkatapos ma-establish yung budget and ceiling, dito na papasok yung i-finalize na yung scope and project description. Ano ba scope ng i-hire or bibilhin? Pag ma-finalize na, next nyan is broadcast na yan. Siyempre, magpo-post na yung Kyle Omac Perfect Landscaping LLC. Oh guys, we are looking for a subcontractor na willing magtrabaho once a month. Kailangan lang namin ng 2. Ito yung budget namin, 1K per service. And then, landscaping services. Dapat, ito yung scope. Project description, dyan din nakalagay kung ano yung qualification, ano yung expertise. So, dyan yung papasok. Broadcast na, magpo-post na, tsaka yung market na siya. Minsan, ng iba, may sarili silang app, tapos dun sila nag-onboard ng mga supplier. After broadcast niyan, di may papasok na ng mga inquiries. Selections na yan. After selection, awarding na. Yung awarding, yung selection muna. Yung selection, kung sino yung pinaka-qualified based sa inyong ginawang process. Ito si Jake ay magaling at may expertise at may portfolio siya. And kasama niya si Mike. Si Jake and Mike, magkapatid. May sarili silang landscaping services. Willing silang makipagkontrata sa atin. Sila yung the best for this project because ito yung expertise nila. Sa kanila na i-award. Meaning, sa kanila na mapupunta yung trabaho. Dito napapasok yung
purchasing. Dito ka na. Pero before ka makapag-transact, ang accounting head will issue a purchase order. Diba dito, sa billing and accounts receivable, yung client yung magbibigay ng purchase order. Yung client. Pero dito, sa purchase or accounts payable, tayo yung accounting head natin, yung mag-i-issue ng purchase order. Baliktad na siya. Actually, yung billing and accounts receivable, para mo lang siyang binaliktad. Dito, for customer. Dito, for suppliers. Pagkatapos mag-issue ng purchase order ng accounting head natin, ang purchasing ang purchaser will the PO. Ang purchaser ang magre-relay sa PO. And minsan, itong mga request or need, si purchaser naman talaga yan. At hanggang sa procurement process, si purchaser din yan minsan. Pero minsan may officer talaga dyan. Pero kung small company pa lang, ito, sakop to ng isang purchaser lang. O, some purchaser. Pagka-issue ng PO, this means na itong dalawang na-hire is approved to work with us once a month for Hotdog LLC. Yun. Dahil ito yung confirmation na sila na ang ating na-hire. Alright. Tapos may additional segue dito na nakabukod. Yan. Segue process. After may PO niyan, di ba nagtrabaho na tong dalawang na-hire natin, i-standby mo na yung purchasing dyan. Kasi ipapasa niya yung work, trabaho sa operation. And ang operation ang naka-assign to quality check the work of the hired contractors. Siya yung validation. Tawag dyan, delivery validation. Or tinatawag na purchase validation. Kailangan ma-check kung tinatrabaho ba talaga ng mga hired natin yung trabaho. And kapag na-deliver na yung trabaho, natapos na ni Jake and ni Mike yung trabaho, tapos napakagaling nila. Approval na yan. Natapos na nila yung trabaho nila. Dito na papasok yung accounting, na accounts payable. Si purchasing, ito minsan nangyayari sa isang kumpanya guys. Si purchasing magbibigay ng confirmation. Ito yun, delivery validation, purchase validation. May confirmation pa yun sa dulo. Confirmation. Ito kasi parang siya, quality check lang to. Itong confirmation na to, ito yung i-relay ng purchasing sa accounts payable na sasabihin niya, purchasing, itong PO number 1002 ay na-delivered na ni Jake and Mike. At dahil na-deliver na nila, ito yung proof of delivery nila and quality check. Approve na yan. Take note na this is PO number 1002. And then, dahil na-confirm na yung work, si Jake and Mike ay magbibigay ng invoice. Ibibigay nila yun sa purchaser kasi sila yung magkausap. So, ang ibibigay ni purchaser sa'yo ay purchase order, proof of delivery, and invoice from contractor. Ito yung ibibigay sa inyo ng purchasing. Itong purchase order na to, ito yung in-issue nila sa contractor, diba? Tapos ito yung confirmation na natapos yung trabaho. Dahil natapos na nila yung trabaho, sisingilin na tayo ng contractor natin, which is invoice ang document niyan. So itong tatlo, ibibigay ito ng purchasing. Dito mo na ipaprocess. Kung matanggap mo na itong document na to, syempre, anong gagawin mo? Record as payable if terms. Issue check if PDC. Schedule transfer if direct deposit. As accounts payable, especially pag US bookkeeper ka guys, dapat maging familiar ka sa tatlong payment method. 3 payment methods. Una, ACH. Pangalawa, wire transfer. Pangatlo, check. Yung ACH, I would say, Yung ACH, I would say, para siyang InstaPay. Scheduled siya. PesoNet, dito sa atin sa Pilipinas. Isisend mo ngayon, after 1 business day pa darating. Or depende sa kung anong schedule mo na day. Ito ay free, pero hindi siya pwede ng same day na deposit. ACH siya. So it needs at least 1 to 3 days, business days, para ma-transfer. Yun yung ACH. Yung wire transfer, ito yung same day. Yung InstaPay sa atin. Kaso dahil same day siya, may kakibat siya na charge. So iniwasan to usually ng mga accounts payable staff. ACH talaga usually or check. Kasi walang mga charges. Yung mga naririnig nyo minsan na Venmo, Cash App, tsaka Zelle, sa mga corporate, hindi yan ginagamit. Ginagamit talaga nila. Ito lang tatlo sa US. Yung Zelle kasi, Cash App, tsaka Venmo, it is for personal use only. It is not recommended for corporate transaction. Pero pag maliit pa yung mga client nyo, maging familiar kayo dyan kasi
magagamit nyo yan. So, pag accounts payable ka, importante din na ma-note mo kung ano yung payment method preference ng client, ng supplier, no? And then dito sa procurement process, before tatalon yan sa purchasing, may tinatawag tayong side step dito na, ano yung side step na yun? Di ba magse-selection tayo? Before tayo mag-selection, at before natin i-award yan, yung mga pag-broadcast kasi natin, ang daming ano yan, madaming mag-a-apply, madaming magbibidding, broadcast for bidding. Yung mga information ng mga bidder, dapat nakakapture natin yan dito yan sa vendor information tracker. Sa anong goal? Para malaman natin ang details nila, such as line of product or service, payment preference, legalities, and credibility. Usually, hinihingi natin dyan, company name, email, address, line of products, payment preference. And as accounts payable, mas prefer natin na yung mga vendor natin, suppliers, ay nakukuha natin sila ng terms. Sa mga corporate guys, baka ma-culture shock kayo. Halos walang cash transaction dyan. Usually card or terms. Yan yung tandaan nyo. Kuha natin yung payment preference nila, which is ito. Gusto ba nila ng ACH or wire transfer? Kung gusto nila ng ACH, hingin natin yung routing and account number nila. Same lang din yan sa wire transfer. Tapos sa check, hingin natin yung address kung saan natin ipapadeliver yung cheque. Kasi yung cheque guys, ito yung sa US kasi, dinideliver yung cheque or minsan pinipick up sa office ng client. Wala natin address and company name para ma-deliver ng tama yung cheque. Sa accounts payable, i-record mo na yan. Pagka-record mo niya sa system, mare-record din na yan siya as payable. Tapos, ang dulo niyan, finance head for budgeting and schedule of payment. Ang accounts payable sa corporate or generally, hindi siya yung mismong nagbabayad ng bills. Dito na yan sa finance head. Pero usually, minsan, kapag mga medyo maliit pa na mga company, ikaw yung nag-i-schedule ng payment. At ito yung kabuuan na process ng purchasing and accounts payable. Generic lang to guys pero sure ako, naintindihan nyo yung explanation ko. Diba? Napaka-basic lang. So, pagtatanungin ka, for you, what is the process of accounts payable? So, basic na, masasagot mo na. The process of accounts payable for me is, it should be come first in purchasing department, where they collect the request or need of the company, and then it will go to procurement process to send the request for quotation to the suppliers or contractors. And the purchasing or will create purchase order draft, and then the accounting will issue the approved purchase order. And then after the operations confirmed that the items are received or the works are delivered by the contractors, we will wait for the vendor's invoice, and the purchaser will send a confirmation to me as accounts payable, giving me or handing me the purchase order, proof of delivery, and invoice from contractor. And I will record it in our accounting software or record it on our management system so that I can track the invoices that I need to process from the supplier or vendors. And if I'm the one that is tasked to schedule payments, will do based on the terms agreed by the vendor. If it is not 30, I will schedule it 30 days from now or the 30 days of the invoice date. Or if it's same day check, I will write a check. It depends on the company policies and company capacity to pay. And after I record it, schedule it for payment, I will record it as paid so that it will reflect in accounts payable aging that we've paid some invoices and process some POs. That's the accounts payable process for me. Mabibilib sa'yo yung idol mo na recruiter. Wow, it's very good. And laruin nyo na lang kung nasaang kayo. Anong industry papasukin nyo. For logistic, ibahin nyo yung mga terminologies. Pero yung buong process guys, ito na talaga yan. Kung nasa trading man kayo, sa service concern, lahat. Ito na yung purchasing process hanggang payable to payment. Ayos! Alam kong nag-enjoy kayo sa ating episode ngayon. Don't forget na mag-subscribe, mag-like, and join kayo sa ating Discord community. Yun lang muna sa episode na to.